sa basketball team si Vincent, kaya halos hindi ako magganda o gaga sa pagpapaganda para i-cheer ang aking mahal. Yes, alam na nitong may gusto ako sa kanya at hindi ko ikinahihiya iyon. Nang malaman ni Vincent iyon ay palagi niya akong tinataguan. Pero gago ba ito? Ako pa ba? Si Lian na maganda ay panghihinaan ng loob. Manigas ito dahil akong si Lian ay mahal na mahal si Vincent Rivera at wala itong magagawa. Kahit sabihan pa akong nasisiraan ng bait ng aking Franny ay wala sa akin iyon. Importante sa akin ay si Vincent Rivera. Nagpatulong pa akong magpaluto kasama ng aking yaya para sa masarap na lunch at merienda for my love. Hindi alam ni Mika itong pagpunta ko sa practice ng laro ni Vincent. Palibhasa kasi palaging busy sa pag-aaral kaya matapos ng klase ay diretso uwi na agad ito habang ako naman ay bumalik muli ng school para manood ng laro na talaga namang makilaglag panty ang bawat galaw. Super labas pa ang nagngangalit nitong mga ugat sa braso at kamay. Dagdag pa ang katangkaran nito at malaking katawan. May ilan din namang mga babae na nakasupport sa kanilang mga jowa, habang ang ilan naman ay nakikitili rin tulad sa akin sa tuwing nakakashoot ng bola sa ring si Vincent. Ko my love! Ang galing na bebe ko! I love you, Vincent! Malakas kong tili at kulang na lang ay mapatid ang ugat ko sa aking leeg so sobrang walang humpay nakakasigaw. Go Vincent Rivera! We love you! Ang gwapo mo, Rivera! Anakan mo ako, Vincent! Parang nagpanting ang magkabilang tenga ko sa aking naririnig sa malalanding nagsasisigaw para i-cheer ang mahal kong si Vincent. Galit akong tumayo sa pagkakaupo at lumapit sa babaeng malandi na feeling maganda. What did you say? Anakan ka ni Vincent? Masamang mukha na salita ko sa babaeng malandi. And so? Sino ka naman at nagmamatapang ka dyan? Mataray din na sagot ng babaeng haliparot at pinasadahan pa ako nito ng tingin mula ulo hanggang paa. Pas, ako lang naman ang girlfriend ng nilalandi mo. Kago! Matapang kong sagot. Kung pwede lang ay sakalin ko na ito. Biglang namutla ang babaeng haliparot, maski ang ilang mga kasama nitong nag-cheer kay Vincent ay natulala sa aking sinabi. Naku, wala na pala tayong pag-asa sa kanya. Ay, mag-girlfriend na pala. Marami pa akong bulong-bulungan na naririnig, pero tinakot ko ang mga ito kung kaya nananahimik na sila. Wala na tuloy nag-cheer kay Vincent nang sawayin ko sila. Tanging ako na lamang ang malakas na nagsisisigaw sa buong court para i-cheer ang mahal ko. Pues, ako lang talaga may karapatang gawin iyon. Nangyaba nila. Nang matapos ang games ay halos lumipad na ako para lang harangin sa daanan si Vincent. Narinig ko ang malakas na pagkantsaw ng mga kasama nito nang makita nila ako. Wow, sana all! Sana ako rin! Ang swerte talaga ni Rivero. Marami pa ang mga boses na umaalingaw-ngaw pero hindi na iyon ang aking pinansin kundi sa paparating na si Vincent na ngayon ay seryoso ang mukha habang pawis na pawis. Wow, grabe. Kahit naliligo ito sa pawis ay super hotty pa rin ito. Hi, may bimpo ko. Tulungan na kitang punasan ng pawis mo. Masaya ang maganda kong mukha habang nagsasalita. Wala akong pakialam kung nagmumukha na akong cheap sa harapan nito. Thanks, but no. Maikling sagot nito sa akin habang patuloy na naglalakad. Ako naman ay sumabay na sa paglalakad nito kahit ang lalaki ng bawat hakbang nito dahil sa mga binti nitong kay hahaba ay sasabayan ko. Mahal ko ito eh. Kunwari ka pa, alam ko naman na gusto mo rin. Feel na feel mo nga na mag-shoot ng bola dahil andun akong maganda na nag-cheer sa'yo. Hindi ito umimik bagkus mas lalong binilisan ng paglalakad. Pues, ako ba'y magpapatalo? Binilisan ko na rin ang paglalakad. May dala akong foods. I know you were hungry na. Itinaas ko na ang hawak na malaking bento box. Limang layer kasi iyon at may kasama pang bulalo, kaya medyo may kabigatan. Napalingon ito sa akin at kunot noong nagsalita. Hindi ka na dapat nag-abala pa, Lian. Parang nilipad sa hangin ang kaluluwa ko sa sobrang kilig nang banggitin ito ang name ko. No, it's fine. Saka para sa'yo talaga lahat ng ito. Ako pa nagluto nito. Pagmamalaki ko. Iyo? I mean, ako pero nagpatulong ako sa yaya ko. You know naman. Napakamot pa ako. Okay. Napasinghap ako sa sagot nito. Really? Kakainin mo ako? What? I mean, kakainin mo ng dala ko? Napakagat pa ako ng labi sa aking kabaliwan. Yeah? Sa sobrang kasiyahan ko, inapayakap ako sa kanyang malaki at matigas na muscles. Basa pa iyon ng pawis pero ang sarap hawakan at yakapin. Don't. I'm still sweaty, Lian.
Napahinto ito sa paglalakad at magaan itong tinanggal ang pagkakayakap ko sa kanyang braso. No, I don't mind that. Super love naman kita. Nangahaba ang uso kong salita. Iyan. Boses dito na parang nahihiya. Napansin ko ilang mga ulong napapatingin sa amin, mga matang mapanghusga. Ang iba'y nagulat at ang iba naman ay masama ang tingin sa amin. Ang iba naman ay parang natutuwa pa, pero imbes na mahiya ay mas lalo ko pang inilapit ang aking sarili sa malaking muscle ni Vincent. Huwag kang mahiya, hayaan natin silang mamatay sa inggit. Ako pa ang kusang naghila kay Vincent. Wala na itong nagawa nang pumunta kami sa likod ng school kung saan madalas kami nagpapahingang dalawa ni Mika sa ilalim ng malaking puno. Mas maigi na kaming dito lang na dalawa para walang mga chismosang tumitingin sa amin at baka sila ay mangisay sa inggit. Kinuha ko ang malaking kumot na kulay itim at yun ang aming ipinangsapin. Nilapag ko ang malaking bento box para tuloy kami magpipiknik. Nakakakilig lang. Come here, tabi tayo. Masaya kong yaya kay Vincent. Nakatayo lamang ito habang pawis pa rin ang noo. Nahabag naman ako sa kanyang itsura. Kahit man palaga ako nitong pinagsusungitan sa buhay at iniiwasan ay wala akong sama ng loob dito dahil mahal ko ito. Bukod sa pagiging super gwapo at magaling sa academics ay mukhang kailangan pa rin ito ng care sa katulad kong maganda. Walang iba kundi si Lian na isang Diyosa. Forsado ko siyang hinila ng malakas. Kahit malaking tao ito ay napaupo ko ito sa aking tabi. Abot nga naman ang aking pagkakangisi. Kain ka, my loves. Huwag ka mahiya dahil para sa'yo talaga ang lahat ng ito. Inayos ko ang bawat Tupperware, maski ang drinks dito. Feeling ko ay asawa niya akong maasikaso. Pues, I can declare that he will be my future husband. Gusto man niya o hindi. Eat well, my loves. Pakit ko dito habang pinapungay ko pa ang mga mata. Thanks. Nahihiyang sagot ni Vincent. Pinanood ko ito habang kumakain. Mukhang nagutom nga ito ng gusto sa paglalaro. Tumayo ako at kinuha ko sa akin bag ang bimpo. Kailangan kong alagaan ang aking future husband. What are you doing? Takang tanong nito sa akin. Shh! Kumain ka lang dyan. Pupunasan kong pawis mo. Loko, you're so sweaty na, my loves. Pero, ano ba? Kumain ka lang dyan para hindi ako mabad trip sa'yo. Masungit kong salita ng akmang pipigilan ako nito. Hindi naman na ito nagsalita, pati pinagpatuloy na lamang ang kinakain. Ako naman ay feeling asawa dahil pinunasan ko ang naliligo nitong pawis sa ulo. Inamoy ko iyon at talaga super mabango. Narinig kong umungol si Vincent kaya natawa na lang ako. Pinagpatuloy ko ang pagpunas sa kanyang basang leeg. Ay, ang sarap niyang kagatin sa leeg. Pero pinigilan ko ang aking sarili lalo pa't kumakain ito. Pababa hanggang sa kanyang mga muscles na kay titigas naman talaga. Alam mo, my loves, kung sinugot mo na ako, araw-araw kita nga alagaan. Tapos magpapakasal na agad tayo at mag-aanak ng isang dosena. Titira tayo sa isang castle para kasya tayong lahat doon. Ayos ba? Napabuga ng iniinom na tubig sa Vincent. Mukhang na-shock sa aking sinabi para sa aming future. Ano ba naman yung mga sinasabi mo, Lian? Mag-aral ka muna ng mabuti at makapagtapos. Salubong ang kilay na tumingin dito sa akin. Tumabi ako sa kanyang tabi at feeling jowa na inihilig ko ang aking ulo sa kanyang muscles. Napaungol na lamang si Vincent. Mayaman na kami kaya hindi ko na kailangan na mag-aral. Asawa agad. Doon din naman ang patungo natin, my loves. Kaya huwag kang mangangabit ha. Parang balo kong salita. Gusto ko lamang itong pagtripan. Umungol na may halong inis si Vincent pero hindi nagsalita at pinagpatuloy ang pag-inom ng tubig. Nasasabi mo lang iyan. Magtapos ka muna ng pag-aaral at magtrabaho. Marami ka makikilala mga lalaki na pwede kang pakasalan kapag successful ka na. Asar ako napabangon sa pagkakasandal sa kanya. Sinasabi mo bang ayaw mo sa akin kaya pinamimigay mo ako sa iba? Masamang loob na sabi ko dito. Hindi naman. Kaso parehas pa tayong bata. Lalo ka na. You only 15 years old for God's sake. Kahit na, sabihin mo lang na ayaw mo sa akin. Walang padya kitang binibigyan ng love letters. Araw-araw ako nagpapaganda para sa'yo. Pasalamat ka sa'yo lang ako nagkagusto. Ako to, sa Lian Graver na maganda at isang Diyosa ay patay na patay sa'yo. Tapos kaganyanin mo lang ako? Kago mo. No, that's not what I mean. Hey, where are you going? Tumayo ako dahil biglang sumama ang loob ko. Ang dami pa nitong paligoy-ligoy. Hindi na lang sabihin na ayaw niyang talaga sa akin. Parang gusto kong manapaktuloy ngayon. Lian! Tawag nito sa akin pero hindi ko nilingon.
Nagmarcha ako at nakailang lakad pa lang ako sa paglalakad nang makita ko sa Felicia, mag-isa, na mukhang kanina pa kami pinapanood na dalawa ni Vincent. Mukhang nagulat din ito nang makita ako pero biglang nagtaray ang mukha nito at ngumiti nang may pang-uuyam. "What are you doing here, bitch?" Mataray kong salita. Tumawa ito ng pagak at nangiinsulto. "How funny! Ang ipinagmamalaki mong jowa na sa Vincent Rivera, hindi mo pala talaga boyfriend? Nahihibang at falingera ka pala. Si Lian Grayford na mayabang ay nagmumukhang chip. That's ridiculous." Tumawa pa ito na may pang-iinsulto. Ako naman ay parang tinubuan ng sungay sa kanyang sinabi. Kahit kailan ay hindi pa ako napahiya ng husto. Ngayon pa sa harapan ng babaeng immortal kong kaaway. Nangyaban nito at ako pa ipaapi. "Hoy! Kaga ka!" Susugurin ko na sanang animal na ito nang may kamay na pumigil sa akin. Si Vincent. "That's enough. We go home now, babe." Paras kaming napasinghap na dalawa sa kaaway kong si Felicia. Si Vincent, tinawag niya akong babe. "Stop insulting my girlfriend. Please, excuse us." Mahinahong salita ni Vincent. Hinawakan ako nito sa aking kanang kamay para akong lumutang sa alapaap ng sandaling ito hanggang sa namalayan ko na lamang na nakasakay na kaming dalawa sa taxi. Hindi ko pa man din nasasabi sa kanya kung saan ako nakatira pero heto ako ngayon ay nasa harapan na ng aming mansyon. Ito na rin ang nagbayad sa aming taxi. Pagbaba namin ay si Vincent na rin ang nag-doorbell habang hawak din sa kabilang kamay nito ang bento box. Nagulat ako nang makita kong si Lander ang nagbukas ng aming gate. Mukhang na-shock ito sa amin ni Vincent lalo pa at magkahawak kamay kaming dalawa sa kanyang harapan. Halos manginig ang aking tuhod sa talim ng mga mata ni Lander kung tingnan niya na masama si Vincent. Pero nung araw na rin iyon ay nagkasundo silang dalawa without my knowledge. Hindi ko alam pero parang may something sa dalawa. Ayoko namang isipin na baka nabakla ang kakambal ko dahil wala sa dugo namin ang may berdeng dugo. Oo, lumipas pa mga araw at buwan, official couple na kami. Maski si Mika na BFF ko ay sumasama naman sa aming dalawa ni Vincent. Magkasundo pa nga ang mga ito kapag ang usapan ay puro baril o kahit na anong weapons tungkol sa problema ng Pinas at ng buong mundo. Samantalang ako ay hilig ko lang ay ang mga latest na chismis. Ilang beses ko na itong niyaya na ipakilala sa aking parents but he always declined it. Tanging si Lander lamang ang nakakakilala sa kanya at si Mika. Ako naman ay palaging nagtatanong kung saan ito nakatira at kung saan na ang pamilya nito. Ang tangi lamang nitong sagot ay nasa malayo ang magulang nito at naninirahan lang mag-isa. Gusto kong puntahan kung saan ito nakatira pero mariin itong tumatanggi. Kuminsan pa nga ay pinag-aawayan pa namin iyon hanggang sa hinahayaan ko na lamang ito at baka may problema sa pamilya. Importante ay mahal na mahal ko si Vincent at mahal niya rin ako ng husto. Ilang buwan na lumipas at dumating na nga ang araw ng aming graduation. I'm so emotional dahil yun na rin ang last day ng pagkikita ng ilang classmates ko. But still happy dahil si Mika na aking BFF ay valedictorian. Habang ang pangalawa naman ay walang iba kundi si Vincent. Para kay Vincent sana ang pagiging valedictorian ngunit hindi ito pinayagan ng school administration dahil transferee lamang ito. Hindi naman sumama ang loob ni Vincent at grateful pa rin ito sa nakuha. Halos mangiyak-iyak ako dahil ang 2 taong importante sa buhay ko ay nasa taas ng stage. Ito na rin ang araw na gusto kong ipakilala sa Vincent sa aking mom and dad. Wala si Lander dahil busy ito para sa kanilang graduation dahil nauna ang aming school kaysa sa kanila. "My loves!" Tawag ko kay Vincent nang makita ko itong papalakad papuntang gate. Sinabi ko na sa kanyang hintayin ako at may pakikilala ko sa kanya. "Vincent!" Muli ay tawag ko. Hinawakan ko ito sa kanyang braso dahil parang wala itong naririnig. "Lian." Malungkot na boses ni Vincent. "Kanina pa kita hinahanap eh. Tara, ipakikilala kita kina mom and dad." Masayang salita ko. Bumuntong hininga ito na para bang may malaki itong problema. Ngayon ko lang napansin na mukha itong pagod at stress. He looks so messy. "Are you okay?" May pag-aalala ko. "Yeah. Then what's wrong?" Parang bigla akong kinabahan. Hinila ako dito at dinala sa may puno kung saan ay walang taong dumaraan. "Babe, Lian." Parang nahihirapan itong salita. "May problema ba?" Mahina akong tanong. Huminga muna ito ng malalim bago tumingin sa akin ng mariin. "I'm sorry, Lian, but we need to break up." Parang bomba iyon na sumabog sa aking pandinig.
Natulala ako at halos ayaw mag-sink in sa utak ko. I'm so sorry. Very sorry. Minahal kita. Mahal na mahal, but I need to let you go. Nahihirapan itong sambit. But why? Anong reason mo? Halos malabo ang aking mga mata dahil sa luhang gusto nang kumawala. Nothing. Umiling ito habang yumuyuko. Dahil ba sa ugali ko? Sige, sabihin mo at baka kailangan ko magbago. Pakikiusap ko. No, wala kang dapat na baguhin. I can love you even in your weirdest way. Hindi. Nasasabi mong mahal mo ako pero nakikipagwalay ka sa akin. Sabihin mo, meron na bang iba? Parang hinihiwa ang puso ko sa isipang iyon. Umiling ito ng mariin. That's not the reason. Mapait nitong salita. Then what? Hindi ko na napigilan ang maging emosyonal. Ngayon pa talaga kung kailan kami nagsipagtapos ng high school. I'm sorry, but I can't tell you. Maybe someday, if we still have a chance. No! Ayoko! Ayoko! I'm sorry. At ang gabing iyon ay umalis sa aking harapan sa Vincent. Para akong pinagkaitan sa buhay nang iwan ako ng taong nagbigay sa akin ng kasiyahan sa buhay ko. Ang unang minahal ng puso ko. Simula na umalis ito ay hindi ko na ito nakita pang muli. Halos mabalo-balo ako sa kakahanap kay Vincent. Kahit si Mika na aking BFF ay tinulungan ako. Naawa sa akin sila mom and dad para hanapin si Vincent Rivera kung saan ito nakatira. Nalaman kong paiba-iba pala ito ng tirahan at ang iba ay hindi nakikilala si Vincent. Tanging pangalan lamang nito ang kilala nila pero hindi ang gwapong mukha nito. Nadepress ako sa panahon ng summer. Halos mamatay ako sa sobrang lungkot at sakit ng puso. Please, sumama ka na sa akin sa Sweden para makapag-move on ka na. Malay mo makahanap ka pa ng mas higit sa Vincent na yun na parang may lahing engkanto na hindi matagpuan. Walang araw na hindi niya ako kinukulit dahil mag-aaral ito sa isang exclusive university sa bansang Sweden para mag-college. Sige, tanging sagot ko. My God, ganyan nga! Masaya akong niyakap ni Mika. Ilang araw lang ay umalis na kami papunta sa bansang Sweden. Masayang-masaya ang magulang ko at kakamba dahil pumayag na rin ako. They made sure na magiging masaya ako sa buhay. Magkasama kaming dalawa ni Mika sa isang high-end apartment. May kasama kami na isang 4th-year graduating student na si Ate Agatha na isang sikat na model. Masaya kami dahil half Filipino din ito kaya mabilis naming nakasundo. Nag-aral bilang criminologist si Mika katulad sa aking kakambal na si Lander na gusto ring maging pulis ngunit nasa Pilipinas nag-aaral. Habang ako naman ay nag-aral bilang business management para na rin magamit sa aming negosyo balang araw. Kahit maraming araw, buwan at taon na ang lumipas ay nakabangon ako sa pagiging malulungkutin dahil na rin sa mga bagong kakilala at lugar na aking napupuntahan. Pero hindi ko pa rin makakalimutan ang isang tulad ni Vincent Rivera na siyang first love ko. Siguro nga ganoon talaga ang buhay. Kailangan pagdaanan ng sakit para ito ay makonquer. Naiisip ko pa rin siya. Kahit na matagal ng panahon ang lumipas hanggang sa magtapos kami ng pag-aaral ni Mika at bumalik ng Pilipinas. Halos lahat ay nag-iba na para sa akin hanggang sa maglahong parang bula si Lander na makagraduate ito sa pagiging pulis. Kaya akong kasama ni Daddy sa kanyang office bilang kanyang katuwang. Nakilala ko rin ang mga kaibigan kong sina Tanya, Arian, Grace at Hannah. Tricks person over voice. Shit! Mariin ako napapikit nang naramdaman ko ang hapdi sa braso ko sa pagtama ng bala mula sa kalaban. Kabi-kabila ang mga bombang sumasabog at mga lumilipad na mga bala na hindi agad makikita mula sa kalaban dahil nakatago ang mga ito sa liblib na lugar. Kasabay pa ng mahamog na kapaligiran. Binalot ko ng gusto ang aking katawan ng mga basang damo at halos maligo na sa putikan kasabay pa ng pagbuhos ng ulan. Mabigat na sa katawan ang suot naming uniforme at mabigat na M250 caliber machine gun. Nagkahiwa-hiwalay kami ng aking mga kasamahan nang may sumabog sa aming harapan. Kasalukuyan kaming nasa mission dito sa lugar ng Genoa sa bansa ng Somalia. Isa itong remote island na pinamumugaran ng mga delikadong tao o terorista na kumakalaban sa gobyerno.
Isa ako sa miyembro ng sekretang organisasyon na tinatawag na Bratstvu. At nitong nakaraang linggo lamang ay muli ay pinatawag kami ng aming big boss para sa aming pinakabagong mission. Ilang beses na ba kaming nabibingit sa kamatayan dahil sa aming delikadong trabaho? Hindi ko na alam. Laking pasasalamat na lang namin kapag kami ay buhay at kumpleto pa ang parte ng aming katawan. Ang importante sa lahat ay ang aming grupo ay nakakatulong sa pagresolba sa mga kumakaaway sa gobyerno o sa batas saan mang panig ng mundo. Napatingin ako sa aking braso na ngayon ay umaagos na ang dugo. Shit! Kailangan ko umuwi ng buhay. Ngayon, dahil alam ko may naghihintay sa aking pag-uwi. Ang walang iba kundi ang honey babe ko. May Lian. Bumalik sa katinuan ng aking kaisipan ng may malakas na pagsabog at ang malakas na sigawan ng kalaban na mukhang hindi nakapaghanda sa kung saan man sila nagtatago. Maliksa ako napayuko at mabilis ang pagtakbo ko habang umaapak sa maputik na daan. Nakita ko si Light na mukhang siya ang naghagis ng bomba sa kalaban. Galit na minura ito ni Sugar. Sumulpot na rin si team leader McWright at sunod-sunod itong naghagis ng 3 bomba kung saan kami dumaan noong una. Si Brickerman at Zimmerman naman ay pinagbabaril ang mga nakitang kalaban gamit ang M249 machine gun automatic rifles. Biglang may gumalaw sa isang sagingan, ilang metro lamang ang layo mula sa amin. Inihanda ko na ang hawak kong .50 caliber at itinuto kung sino man ang lalabas mula roon pero agad ko ring ibinaba ang hawak ko nang sumulpot si Griefer na siyang matinik na sniper sa aming grupo. Let's go! Sigaw ni McWright. Mabilis kaming nagsusunod sa aming team leader. Narinig ko pa si Light na parang sira ulo at hinahanap ang 3 pa namin kasama na sila Miller, Lurkin at Rafferty. Galit na sinagot ito ni Sugar. Mukhang may mga sapak sa utak ang mga ito ngayon. Third person over voice. Sa pamumuno ng team leader na si McWright ay niratrat ng mga ito ang bawat madaraan ng mga kaaway. Nagpapagulong-gulong sa putikan at kanya-kanyang diskarte kung saan sila susuong sa mga kalaban. Kailangan na nilang pasukin ang hideout ng teroristang Hardu. Napaigik sa sakit si Preminger ng matamaan ito sa balikat pero hindi ito nagpatinag at galit na galit itong pinagpuputok ang mga .50 caliber na nasa katawan. Hindi siya pwedeng mamatay dahil alam niyang magagalit sa kanya ang pinakamamahal niyang si Lian. Wala pa 10 minuto ay nakarating sila sa hideout ng Hardu. Alam nila na malalakas sa mga ito lalo na sa gamit nitong makabagong teknolohiya. Pero dahil mautak ang kanilang big boss at ang mga kasama katulad ni Brickerman ay isang kidlat lang ay kinain ng malaking apoy ang building kung saan pinamumugaran ng mga terorista. Cover yourself, Roger! Napahawak sa kanya-kanyang earpiece sa mga ito nang magsalita ang team leader dahil ito na ang hudyat para humanda. Anumang segundo ay sasabog na ang lugar. Kasabay noon ay ang pagguho ng lupa sa bundok na kanilang kinatatayuan. Kailangan na nilang makatakbo ng mabilis. Go! Front to the east! Malakas na sigaw ni McWright. Kailangan ng bawat isa na makarating sa pampang kung saan nakadaong ang maliit na barko na kanilang ginamit para makarating sa islang kanilang sinugod. You'll need to get back here within 15 seconds. Any moment, that outlet will be disappear. Big Boss commanded. Bumibilang na ang kanilang Big Boss. Kanya-kanyang mura na ang 10 magigiting na mandirigma. Halos maghihiyaw ang mga lalaki nang makarating sa barkong pandirigma. Eksaktong 10 silang buhay na nakarating. Inisa-isa ni Big Boss ang bawat miyembro na ngayon ay puro sugatan na. Sa team leader McWright ay mabilis na nagsalute sa kanilang Big Boss kahit pamalaki ang nakuha nitong sugat sa kanyang likuran. Kailangan muna ninyong magpahinga at magpagaling. Hindi kakayanan ni Zimmerman na kayo ay pagsabay-sabayin ng gamutin dahil maski siya din ay sugatan. Maotoridad na salita ni Big Boss. Counter team. Leader, start with you. Go! Mabilis na nakalayo ang barkong kanilang sinasakyan. Pinanood na lamang nila sa malayo ang umaapoy na isla kasama ng mga nasawing terorista. Tricks person over voice. Matapos ang sagupaan ng aming grupo sa teroristang Hardu ay nakapagpahinga lamang kami ng 3 araw at nagpagaling ng mga sugat. Hindi pa man humihilom ang mga malalalim naming mga sugat ay heto na naman kami at may panibagong mission na tatapusin.
2 linggo na rin nang umalis kami ng Pilipinas dahil sa aming misyon. Kahit mabigat sa puso ay kailangan namin magtiis dahil sa aming sinumpaan tungkulin noong una pa lamang. Hinintay pa namin makalabas ng ospital ang aming team leader na si McWright dahil malaki ang natamo nitong pinsala sa likuran. Habang si Light naman ay parang nasisiraan na ng bait sa sobrang pagkabugnutin. Kapag may itatanong lang ay palaging nakasigaw. Alam naman namin ang dahilan. Sa kanyang babae na matagal niyang hinahanap at ngayon ay siniguradong itinira na sa loob ng kanyang bahay. Sa Sugar naman ay ang pagiging stalker ang ginawa sa babaeng crush niya. Hindi ko alam kung naka-the moves na ba ito o wala pa dahil lutang ding katulad ni Light. Si Zimmerman naman ay galing pan China. Hindi ko alam kung anong trip nito sa buhay at stalker din sa taong mahilig mag-stalk sa kanya. Napagod na siguro na maging babaero. Lumuwag na siguro ang tornilyo ng gago. Ito namang aming leader ay na-inlove sa mas bata sa kanya. Pwede na niya itong gawing anak eh. Napailing na lamang ako nang maalala na naman nung mga nakaraan. Habang ang iba naman ay hindi pa ako sigurado dahil busy sa pagiging babaero si Miller na isang kindat lang sa babae ay naikakama na. Katulad ito ni Lester na matinik sa babae. Mga gago din eh. Si Breakerman naman ay ayoko nalang magsalita dahil mas lalaki pa si Mika dito kung umasta sa pagiging astig. Himala na lamang siguro kung magkagusto ang kapatid ni Zimmerman kay Breakerman. Si Rafferty na tanging kasal sa aming grupo ay dakila pa rin na mysterious sa kanyang batang-bata na asawa. Hindi ko alam kung anong nakain nito at pinagbantaan pa kami para lamang sumaksi sa sapilitang pagpapakasal sa isang inosenteng babae. Ito ang mas pinakagago sa lahat eh. Si Lurky naman na isang mayor ay maganda ang pagpapatakbo sa kanyang bayan. Almost perfect na sana ito. Ligwak lang sa love life na hanggang ngayon ay parang maamuntupan na tinitingnan sa malayo ang ex-girlfriend na siya rin naman ang dahilan kung bakit sila nagkahiwalay. Kapag ito inaasar ay gusto laging makipag-amok. Bagay silang dalawa ni Light na mga siraulo. Napapailing na lamang ako habang iniinom ang beer. Nakita ko sila, Kevin at Lander na may sariling mundo ngayon. Busy sa pagtipan ng iPad itong si Kevin na talaga naman na genius sa aming grupo. May ipinapakita na naman siguro itong bagong imbensyon dahil sa galing sa teknolohiya. Matapos ang ilang oras na pag-relax ay muli na naman kami naghanda para sa panibagong misyon. Kahit gusto ko na lumipad ng Pilipinas ay hindi ko magawa. Kailangan muli namin na mag-ipon ng armas na mula pa sa Russia bago sumabak ang aming grupo sa misyon. Gigil kong nilalagyan ng bala ang magazine ng aking nakasukbit na rifles. Dapat nang matapos ang aming trabaho dahil atat na akong makauwi sa aking honey babe na alam kong mas galit na ito dahil wala itong kaalam-alam kung saan ako naroroon. Mahigpit na ipinagbabawal ng aming big boss na gumamit ng kahit na anong telepono sa aming misyon. Gustuhin ko man nakausapin ang liyan ko o marinig man lang ang boss nitong Anghel na kahit palagi nakabulyaw sa akin ay hindi pwede. Ngayon ko lamang naranasan sa buong panahon na nakikipagpatayan kami sa mga kaaway ang ma-frustrate sa buhay at malungkot ng husto. Please, wait for me, my honey babe. I will bring you in the paradise. Sobrang miss na kita, liyan ko. No, I love her so much. Mahal na mahal ko ito kasi sa sarili kong buhay. Lian's person over voice. 1 linggo mahigit na akong tulala dito sa loob ng aking kwarto sa mansyon ng aking magulang. Ilang araw na akong nahihibang at parang wala pa rin sa sarili. Mabuti na lamang at wala ngayon ang aking magulang dahil busy sa negosyo at talaga naman na mag-partner sa mom and dad sa aming negosyo. Hindi pa rin ako makapaniwala sa aking nalaman nung nakaraan. Nung malaman ko sa gamit ni Drake ang mga love letters na mula pa sa akin nung high school pa kami. Anong dahilan niya para magawa niya sa akin ang pang-iiwan? Paano niya ako nasaktan ng ganoon? Mas lalo ko nagtataka kung paano niya akong nahanap at hinanap sa tagal na ng panahon. Anong reason niya sa lahat ng ito? Ang mas nakakasama pa ng loob ay ang iba niyang pangalan. Paanong ang Vincent Ramirez na akong first love at first boyfriend ay naging si Drake Preminger ngayon? Napapuga ako sa hangin. Maraming katanungan na dapat kong malaman bago pa ako masiraan ng bait. Hindi pwede ang ganitong panluloko sa akin ni Dracula. Ang kapal ng pagmumukha niya para lukuhin ng isang kagaya ko. Bumalik sa tamang pag-iisip ang utak ko nang marinig ang pagkatok sa pintuan ng aking kwarto. Nang buksan ko iyon ay ang aming maid na may bit-bit ng tray.